kasi may video dito si Ian. Ayan, ito. Punta natin tong video ni Ian. Mukhang bagong buhay na talaga si Ian. Magandang araw po sa lahat. Today is December 2. Gusto ko lang pong malaman ninyo na sana huwag niyong bigyan ng kwento or issue yung taong tumutulong sa akin. Yung taong tumutulong sa akin, napakalaki na po nagbibigay sa akin. Kaya sana po please, huwag niyo pong bigyan ng issue yung taong tumutulong sa akin. Hindi po katulad ng pinanggalingan ko. Maraming salamat po. Ingat po lang. Ayun. Medyo mahina lang yung audio niya, yung boses niya, tapos may mga aso pang tumatahol. Sinasabi po niya, wag daw bigyan ng issue yung taong tumutulong sa kanya. At hindi daw katulad nung taong pinanggalingan niya, yung taong tumutulong sa kanya ngayon. Actually, naglabas ng salita din diyan ng nag-post si Food Genius. Hindi lang daw po ito basta expose kay Kulaong, tutulungan nila si Ian na makatrabaho, tutulungan nila si Ian na makabalik on his feet dahil nga po sa pagkakalugmok kay Kulaong. Yan po ang sinabi ni Food Genius. Saka kita natin talaga naman Kita nyo, nakapagpagupit na si Ian, 'di ba? Ready na mag-work, meron na din daw NBI clearance para makapagtrabaho na. So yan po ay ito nga si Ian hindi po pababayaan ng hindi po pababayaan ni Attorney Sabi at saka ni Food Genius. Kaya nga po etong itong nangyari kay Ian, 'di ba? Blessing in disguise na rin. Ayan meron ng si Ian. Ayan po, meron na po siyang NBI clearance. Yung sinasabi nyo na magnanakaw may NBI clearance, albeit expired, maaari naman i-renew. Yung isa ni hindi makatapak sa NBI offices, hindi makakuha ng NBI clearance, walang lisensya. So sino ang mandarambong? Nako, I can't wait na makauwi at nang basag-basagin na naman kita. Sabi ni attorney kay Kulaong. Ngayon, si Ian ba to? Hindi si Ian. Meron pa yan Ayan, ito pa yung post ni Attorney Sabi. Huwag na po sanang subukan pang gawing Trojan horse si Ian. Kasi yun nga, merong ilang tayong mga katropa dito kahit sa mga comment section, parang inaano nila si Ian na baka pain lang ni Kulaong. Kung may ilusyon kayong may hawak siyang impormasyon pwedeng ipambala laban sa amin, wala. Zero, wala kayong mapapala. Hindi ako nag-aral at nag-asa ng isip ng matagal para malinlang na mga kwentong gawa-gawa at palusot na paulit-ulit na lang pinapaikot. At tigilan na natin ang scripted na linyang pan kayo ni MG at walang makukuha si MG kay Ian na dapat si Batalan na lang. Naku po, hindi po pwede si Batalan kasi si Batalan po humihingi po ng pera bago magpa-interview. Kaya nga yung may mga nagtanong sa akin kung ako ba'y binayaran ni MG nung ako'y in-interview, kung may binigay sa akin pera, sabi ko wala. Ako po ay in-interview ni MG in good faith at wala po akong yung sasabihin na magsasalita ako pero babayaran mo ko. Wala pong ganun. Walang katumbas na halaga ang pagsasabi ng katotohanan at pagkwento ng naranasan mo na masaklap diyan kay Kulaong. Hindi po kailangan ng bayad. Si Batalan po, ang alam ko po talaga, nagpapapresyo yan. Sa PAX lang tayo, sabi ni Attorney Sabi, si Ian never nagpresyo, never nagdemand. Ang inyong Batalan, humingi ng bayad. Okay. Yan pala, na-post pala to. Humingi daw po ng bayad. Kaya huwag niyong subukang sirain ng isang maayos na samahan gamit ang kasinungalingan na halatang-halata ang pinanggalingan. Para malinaw sa lahat,
Kung may magtataksil, ako ang sasagot. Hindi kayo, hindi sila, ako. Kaya kung wala nang bagong ambag, kundi intriga, manahimik na lang manood at enjoy ang season 3. Kasi sa puntong ito, obvious na kung sino ang desperado at kung sino ang kontrolado. Di ba? Totoo naman yun. Sino ba kontrolado? Si Kulaong. Hindi makakilos nga si Kulaong. O, eto pa yung post ni Attorney Sabi, December 29. O, napamura si Attorney Sabi, ako pa ang gumamit kay Ian. Tuwang-tawa ko. O, ang dami content creator na pinost yan for the views na wala ni Singkong ambag. Kami ni Po Genius Vlog ang nag-usap at nag-double team para tulungan yan. Tapos ngayon sasabihin nyo, ginamit ko? Talaga ba? Hahaha, di kayo naiinggit lang kayo at di kayo ang nakakuha ng oportunidad. Di kasi pwedeng gagawin lang ninyong content tapos iiwanan nyo sa ere. Hindi kasi ako ganun maglaro. Isa lang ang sabi ko kay Ian, traidorin mo ko. Traidorin mo kung may kalalagyan ka. So far, maayos ang bata sa akin. Ginagawa ko na rin ang interview answers niya. Pagtapos ng January 7, ipapasok ko siya ng trabaho. So, January 7 ang interview ni Ian. Siguro, baka January 8, meron na pong season 3, start na. Ang season 3, dito po sa, dito po sa ating inaabangan na dito kay Kulaong. Protect Ian at all costs. Nakatanggap na ng threat si Ian. O hindi na pinasweldo, pinagbantaan pa. Sinabi mo, Norman, walang ninakaw ang bata. Ngayon, kiniklaim mo may ninanakaw na. Napakasama mo. Hindi ka dapat binubuhay. Sa halagang 5K, okay, magpapakulong ka ng tao na nagsilbi sa'yo. Hanggang saan aabot ang 5K mo. So, ito yung post ni Ian. Yung chat ni Ian kay Attorney Sabi. Kayo lang po ang kakampi ko, ma'am. Wala po akong kakayanan lumaban mag-isa, ma'am. Mahirap lang po kami, pero lumalaban po kami ng patas, ma'am. Ayun. So, wala na. Itong si Kulaong talaga, parang bumangga sa pader. Mabuti talaga't nandyan si Attorney Sabi para kay Ian. Ako kasi wala akong maitutulong kay Ian dahil ako po ay mahirap lang naman akong tao. Mahirap lang po akong vlogger. So, buti na lang talaga na nandiyan si Attorney Sabi at siya ang talagang merong talagang kakayahan para tulungan si Ian. Di ba? Kita nyo, nakapagpagupit na si Ian. Ayun, sabi ni Ian dito, sabi ni Attorney Sabi, salamat Ian sa tapang, sa respeto, sa pagiging mabuti. Maraming salamat sa mga tumutulong na matulungan si Ian. Kukuha kami ng NBI clearance niya bukas, nakapagpagupit na rin siya at ready na sumabak sa workforce. Magiging maayos din ang lahat, Ian. Mabuhay ka at salamat. Ayun. Buti na lang si Ian, di ba, ay na-save ni Attorney Sabi. At hindi po nalulong o kumbaga nabaon sa pagsama kay Kulaong na eventually ay baka maging sindikato pa, baka kung ano ang ituro kay Ian, baka kung ano pa ang tawag dito, mga ipagawa na illegal kay Ian, di ba? Kaya mabuti na lang talaga at si Ian wala na po kay Kulaong. Ayan. Juanito Mendoza, kawawa naman yung mga biktima niyang OFW. Sana wag na po kayo maniwala. Tapang salita lang, walang bayag yan si Kulaong. Okay, resting. Thank you for reading my comment, Sir Mac. Ayun, salamat po. Okay, Arvin 20, ispatan nyo sa kalsada, baka naglalakad pa. Okay, Laila Collins, balik ako mag-drive muna. Ayun, magdadrive na si ate ng kanyang Lincoln Navigator. Robert Durano, kung nakakayaman ang pagsisinungaling at pagyayabang, Boss Mac, maniniwala talaga ako na trillion na si Norman. MJ Bizcap, hello po Mac, di ako pala comment sa SOCMED, pero sa gigil at asar ko kay Kulaong, napa-comment ako from Las Vegas. Ayun, Las Vegas, Nevada. Ayan.
Gustong-gusto kong makarating dyan sa Las Vegas, Nevada. Alam niyo kung bakit? Pupunta lang ako ng Pound Star. Yung Golden Silver Pound Shop ni Rick Harrison. Lagi ako nanonood nun eh. Repent! Shoutout kay Boss MG, sabi ni JC Caballero. Okay, Ate Maria Ira, convince ako na may something dyan kay Kulangot. Either may mental illness or using illegal substance. Walang normal na tao ang makakagawa ng ginagawa niya. Tama. Master Kai, duda ako dyan. Sino kaya bading Gersey sa kanila ni Casper? Ang bayad na ng interview nyo ay yung mahoyo yang si Kulaong. Ingat ka lagi, Boss Ian, sabi ni Fritz Willand. Rolando Cuevas, Norman Guapo, noong panahon na hindi pa uso ang tao. Yun, totoo yan, JC Caballero. Yan. Diyan lang tayo mayaman sa mga supporter. Sabi ko nga, hingan ko lang ng piso yung mga subscriber ko. Di may kalahating milyon na ako. Boss Mac, regaloan niyo po yan ng bahay para sa pagong, para kahit saan dala. Excited na ako kay MG kung sino next interview. Si Ian nga po. John Kenneth Martinez. Ayun, from New Jersey ba, NJ? Jabol Salsalani, shout out. Okay, Elmer Balilo, ipepetition ka ni Boss na Sukir, Boss Mac, para makapunta ka ng Las Vegas. Paano ko ipepetition ng isang bedridden? Benta niya yung mga wheelchair niya. Nasa 1,200 ba yung sabi niyang wheelchair niya, puro antique. Yung iba antique, yung iba bago. Okay, Macay Carpio. Shoutout from Milan, Italy. Excited na ako sa mga sasabihin ulit sa live ni Norman, Boss Mac, Robert Durano. Sorry, friend, gawa kayo ng polvoron video, featuring Kulaong kung legal. Silverback, Boss Mac, pa-shoutout po sa asawa ko na si Krisa. Sayang, di sila nagkita ni The Kings or Attorney Sabi. Magaling umiwas ang pambansang support. Yun nga, totoo yan. Salamat po sa pakulay mo. Thank you. Teka, pasalamatan natin yung nagpakulay sa atin. Ayan. Ayun. Salamat po sa Power Rangers pakulay. Okay. Toll Road Sector. Kita mo ginawa ni Mangusin para mawala yung challenge sa Luneta. Ang pinagtripan si Atty. Sabi. Tama. Kaya nga yan, hindi na niyan babanatan si Marcos Lacanilaw kasi alam niya, dehado siya doon. Dito na lang siya kay Atty. Sabi kasi nga ang akala niya, nagpapanggap lang talaga si Atty. Sabi na abogado. Ayan. Layumi, parang ang sarap matuto maging mangkukulam para kulamin ko si Kulaong. Okay, napalayas na ata ulit yan sa subdivision, sa bundok na yan titira. Kay Carpio. Baka nga. Init mo ko ng ano. Ito ang wala si Kulaong. Biruin nyo, naka-live ako dito. Meron kaming natirang spaghetti nung bagong taon. Ipag-iinit ako ng asawa ko, di ba? Yan ang wala si Kulaong. Yung pagkatapos ng live, walang yayakaping pamilya. Patay niya. Isuso ka ba? Hindi, pero ka. Akin to? Pwede na. Ang dami spaghetti pa namin. Ang dami pa. May lechon pa nga eh. May lechon pa kami dito. Yours, ano mo muna to? Lagay mo muna dyan. Baka may mga insektong lumilipad-lipad dito eh. Baka pumuntahan yung spaghetti. Yan ang maganda. May pamilya. Si Kulaong walang pamilya eh. Diba? Parang ang sarap matuto maging mangkukulam. Ay, nabasa mo pala natin. Okay, siguro if surprise yan ni The Kings, yung tipong nakalive si Kulaong, tapos biglang mag-live din si The Kings na nasa baba na siya ng Heritage, sure yan, mamumutla yan. Kaya lang, delikado nga po si Kuya The Kings. Joanne Marshall, siguro, wag na po kayong mag-plug, isang comment lang po.
Robert Durano, looking forward na makatanggap ng cellphone na binili ni Kulaong na 1 million pieces. Jabol Salsarani, Boss Mac, dahil sa sinabi kong kalabasang maliit na ilong ni Kulaong, di na ako makakomment sa kanya. Gawa ka bagong account. Change Oil TV, Kulaong, ang pambansang badap. Badap na lang. Inamon ni Gusgusin si The Kings, dapat daw nagsabi ng oras para harapin niya. Diego Rapido, kailangan na ni Kulaong ng doktor, may sakit na yan sa utok. Meron naman yayakapin si Casper. Bakit po napalaya si Kulaong sa tinitirhan niya? Ikaw ba naman 140k ang upa, wala ka namang pinagkakakitaan, upa ka sa ganon? Di ba? Ay naku. Sa ganyang ugali ni Kulaong, kahit sa bundok, tagilid ang buhay. Oo nga, no. Ang dami na palang inindian ni Kulaong. Ang dami na. Si MG, si Mighty Manong, si Attorney Sabi, si The Kings, si Yulen Marcos. O ako, pang-anim. Hahamunin ko yan sa Luneta. Kanan lang ang gagamitin ko. Dalawa pa sila ni Casper. 4'11 lang po height ko, ha. 4'11. Imagine niyo 4'11 lang daw ang height ko. Hindi pa umabot ng 5 flat. 4'11. Oh. Di kayang-kaya nila akong gulpihin ni Casper. Oh, kaya hahamunin ko sila sa Luneta. Si Casper at si Kulaong. Yung kaliwa ko po may pilay. Kanan lang gagamitin ko sa kanilang dalawa. Kaming tatlo lang ang maggugulpihan doon. Tignan ko lang. Kapag ako hindi sinipot ni Kulaong, ang leet ko ng tao, 4'11 lang ako, tas hindi niya ako sisiputin. Ay talagang duwages. Duwages yon pag ganun. No, nakakawa si Kulaong, boss, umami na walang pamilya, kaya sa heritage nag-New Year mag-isa. What a pathetic kind of person. Says M. Vlog, isang mahigpit na yakap sa leeg kay Kulaong hanggang maging ay nako. Ang di mag-like sa live, pare-parehas ang ilong kay Kulaong. Yan nga eh. Yung iba kasi hindi nagla-live. Tapos pag naging kamukha ni Kulaong, magagalit. 164 pa lang yung likes natin. Paabutin nyo naman ng 200. Yan. Okay, Boss Mac, lalayo ka pa. Pamilya nga niya, kinalimutan na niya. Diyos ko Lord. JC Caballero. Riza Franco, hello po. Kailan ba yan para manood kami sa tabi? Pink Butterfly. Pag naluwas po ako ng Maynila, what? 140k really? I cannot see any logic in there. What does that mean? Tama lang, Boss Mac, na mag-gloves ka. Baka matetano ka. Onyok Velasco ang peg, Boss Mac. Kuya Henry Roscom, 4'11 lang nga daw ako eh. PJ Gonzales, sabi nga, puro ka din forma. Sige nga, puro ka din forma. Basta, intay lang kayo. Hindi naman kasi ko palaluwas ng Maynila eh. Nag-like na ako kanina. Yun, salamat. Nung huling luwas ko ng Maynila, pumunta ako Malacanang. Si Kulaong, di makapunta ng Malacanang. Walang malaki na nakakapuwing, Boss Mac. Makmak, sabi ni Kulaong, marami pa daw siya, anak. Hindi ko po alam. Boy, kalibre, libre, kapre, libre, almusal, soblen, na yung damit, di mapalitan, puro yun. Parang di nagbibihis no, Master Kai? Hindi, kahit naman magsuot pa yan ng mga Givenchy, Balenciaga, kahit suot pa niyan, araw-araw Fred Perry. Madungis pa rin. Siya nagamon kay Attorney Sabi na puntahan siya ng pinuntahan, pinagbabantaan na daw buhay niya. Grabe yung mga naniniwala pa sa taong niya. Maylin Magnaya, Boss Mac, walang malaking nakakapuwing. Sigurado, David and Goliath ang datingan nyo. Lalong uurong ang yagbol niyan. At least may forma, di ba? Set natin sa tapat nyo ng bahay nyo, PJ Gonzales daw. Harap daw ng bahay nyo. Nagko-comment pa kasi. Manood ka na lang. Makikiamuyong ka lang, nagko-comment ka pa eh. Diba?
Huwag ka na mag-comment. Manood ka na lang. Kasi pag nag-comment ka dito, wala, kakarnihin ka dito. Hindi ginagalang ang basher dito. Ay, nako. Tignan natin to. Ano ba to? Pinapakita ni Kulaong yung ano.